panalangin sa misa. Pasasalamat nina, Peace of Our Lady of Mount Carmel, Luming Cruz, Francis Benjamin, and Renato Lesantales, Hidalgo family, Jelian Fernandez, Rico Fernandez, Paula Batalla, Sunny Batalla, Mercy Rivera, Gerald Parolan Somera, Nerissa and Elizabeth. For the repose of the soul, Jose D. Magiba, Angel B. Talampas Jr., Alan B. Jimenez, Darius Hidalgo, Gloria Hidalgo, Marian Hidalgo, Erwin Hidalgo, Juan Sardea Jr., Arturo Testa Jr., Victor James Bayan, Lilian Pagdanganan, Erlinda Sarmiento Samson, Bernardo Encarnacion, Antonio Torricampo, Mary Jocelyn Parolon, Angeluto Villa Sumera, Maring Sagisag, Amado Quirino, Rosalia Arboleda, Carmen Quirino, Amador Rebato Jr., Juan Timilar, Gregorio Daso, Pablito Sevillano, Abiliana Prales, Betty Alcadepe, Marvin Entrina, Yolanda, Juanito, Nardo, Leonardo, Reina, Bonifacio, Andres, Pedro Alcadipi, Carmen Silvestre, Jubito P. Barber, Carmen Pantique, Kylie Stupigan, Jemaniel de Guzman, Aisel de Guzman, Reynaldo Luna, Josepina Tayian, Benito Mansalud, Cristiano Mansalud, Digna Esguilo, Lorendo and Consuelo Santillan, Brillante S. Santillan, Napoleon Cortel, Nesitas Texon Cortel, para sa special intention, Legion of Mary, Peace of Our Mount Carmel, Aster Daban, Hidalgo family, Bong Eric, Cecil Calvin, Enya, Rezilia, Teresa Cruzbauer, Graciano Tobias, Gerald Parolan Sumera and family, Lubo family, para sa kaarawan ni Maria Elizabeth B. Morun, Peter Paunsion. Magsitayo po ang lahat at ating pong dadasalin ang Angelus. Magsitayo po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglisyala lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo.
Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating po dadasalin ang Orasio Imperata COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-atya mo kami sa inyong pagmapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ang husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunso. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at ating pong dadasalinan sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan kaming natitipon at nabubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itong sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang kumawa, kay kami sumilay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan? Kailan may di mo kami tinaligdan? Sa paglapit mo, takot ay napaparang. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos, anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Sugo mo ang banal na Espiritu
upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasya muntinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po'y nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid ko kay Kristo, nagiging maganda po ang ating dasal, ating pagpupuri sa Panginoon. Ngayon pong ginugunita natin ang mahal na Birhen sa kanyang titulo, Our Lady of Mount Carmel, kung mayroon tayong mabuti, tunay na puso. Kaya ngayon, sa pagsimula ng ating banal na misa, lumapit po tayo sa Panginoon sa pagsabi, Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Kristo, kahawaan mo kami. Kristo, kahawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Kahawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, purihin natin ng Panginoon.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kaming tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway paging dapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga paa at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi, handog. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi, handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking iahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi, handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi, handog. Ako nga'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi, handog. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan? Si Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayon may hindi nila pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naparito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi na sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po tayo. At muli po, isang magandang tanghali at higit sa lahat, happy fiesta po sa ating lahat
lalo na din po sa ating parokya, sa napakagandang mahal na ina, Our Lady of Mount Carmel. Palapakan po natin ang bawat isa at ang ating Panginoon at ang ating mahal na ina. Magandang hapon rin po na nasa Facebook Live ngayon, na kung saan nakatitig po tayo sa napakagandang selebrasyon na ito. Ako ang nagmisa po noong unang araw ng Triduum natin. At sinabi ko po, gaano kahalaga ang mahal na ina sa ating parokya. Lalo na sa ating katedral ng Good Shepherd. Pero bago yan po, tingnan natin sa ating mabuting balita. Mga kapatid ko kay Kristo, may binitiwan po na salita ang ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya sa harap mismo ng mga Pariseo dahil nagreklamo sila tungkol sa ginawa nila. At ang sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit sa dakila kaysa templo. Ibig sabihin ito, pinapaalala sa kanila, pinapakilala sa kanila yung mga taong kaharap mismo na walang tiwala at galit. Pinapakilala ni Kristo Jesus na siya ang salita, na siya ang utos, na tutulungan para mas malinawan pa at kaliwanagan ang bawat isa. Dahil nakita sa ating mabuting balita at sa ating aklat na kung saan nawawala na po ang landas ang ibang mga Pariseo, na kung saan sila pa naman ang tagahawak ng salita ng Diyos. Kaya po, binitiwan din ng Panginoon, kung babasahin po natin ang aklat o ang mabuting balita o ebanghelyo ng San Mateo, na nagpapakilala na siya ang utos at nandito siya sa mundo, hindi sirain ang utos, kundi bigyan pa ng kahulugan kung ano ang tama ng utos. Kasi kung tingnan mo at mahalin ang utos, magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At sino ang utos? Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo, na ngayon pinapakilala sa atin, bawat isa sa atin, na kahit man anong oras, basta ikaw ay ginugutom sa ngalan ng Panginoon, gagawin mo ito. Tinuturuan tayo sa ating mabuting balita ngayon na sa ngalan ng Panginoon, gagawa ka ng paraan sa ikabubuti niya at ikapupuri niya. At huwag mo pang hintayin kung kailan pa. Kung nakikita mo, ang galaw mo at ginagawa mo ay para sa Diyos, abay gawin mo ito ang nararapat dahil walang mangyayari sa iyo. Dahil kung ano ang gawin mo para sa Diyos, nandyan siya para sa iyo. At tamang ginawa ninyo. Ngayong araw na ito, naglaan tayo ng oras para magsimba. Dahil pinupuri natin ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na utos. Alam niyo po, itong Kristong sinasabi ko, siya yung pinapaniwalaan nating mabuting pastol. Good Shepherd. At sino itong utos na ito? Sino ang Kristo na ito na nagbibigay ng bagong buhay? Walang iba kundi ang anak ni Maria. Siya, si Kristo ang mabuting pastol, ang anak ni Santa Maria Birhen. At si Santa Maria Birhen, iyan ang sinasabi ni Elijah, at iyan ang sinasabi ni Isaiah. Sabi ni Isaiah na mayroong isang birheng babae na manganganak, na ang anak siya ay magiging hari ng Israel, na siyang magtatanggol sa kinalaunan sa kahaba-habang panahon. Nung si Elijah naman ay tinawag ng Panginoon. At si Elijah, nung naghihirap dahil drought na, walang tubig sa kanila, humingi ng dasal. Si Elijah sa Panginoon at pumunta siya sa Carmel. Ang Carmel ay isang bundok na napakalayo, napakatarik, napakataas, kitang-kita ang Israel. Alam niyo po, nang pagpunta ni Elijah, Panginoon, basbasan mo kami. Matapos ng ilang beses, hanggang makapito, umakyat si Elijah. At totoo nga, sa dasal ni Elijah na magkaroon ng tubig, umulan sa lugar na yaon. At nakita ni Elijah ang ulap. At sabi ni Elijah, ito nga, dito sa Carmel ko makikita ang sinasabi ni Isaiah
sa pamamagitan ng ulap na ito na siyang magbibigay ng daan na tulad ito kay ang isang babae na magsisilang na maghahari at tutulong sa bayan ng Israel. At ang sinasabi ni Elijah, uulitin ko mga kapatid ko kay Kristo, walang iba kundi ang ating mahal na ina. At ang kanyang anak, uulitin ko po, siya ang manluluwas, ang kaisa-isang anak ng Ama na nabuhay sa mundo para sa ating lahat. Simula noon, sa panahong pa ni Elijah, ang Carmel ay napakagandang lugar na kung saan sila'y nagdadasal hanggang matutuo, hanggang mabuhay at may silang ang mahal na ina, hanggang maasawa siya ni San Jose, hanggang magkaanak ang mahal na ina, hanggang ang kanyang anak ay alay sa krus. At ang nasa krus na ito, walang iba, uulitin ko at babalikan ko, si Jesucristo na siyang kinikilala natin na mabuting pastol, ang patrono ng ating simbahan, ng ating katedral. Napakaganda ang kwento na ito. Yan kung bakit ang Carmel ay napakalaga sa bawat isa sa atin, lalo na po nung nagpakitang mahal na ina kay Simon Stock nung Middle Age, na ang mahal na ina ay yung pala, yung nagpoprotekta noong pang panahon ni Elijah. At ang sabi ng mahal na ina kay Simon Stock, sino man ang magsusuot ng eskapularyong ito ay mamibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang rason kung bakit mayroon tayong eskapularyo. Dahil naniniwala tayo ng eskapularyong ito ay makakatulong sa ating pagbalik loob, pagmamahal, at magbigay sa atin ng panibagong buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, maraming mga obispo na nagkakaroon ng mga sulat ngayon at mga humiliya. At ang sabi nila, napakaganda sa panahon ngayon, sa quarantine ngayon, na mayroon tayong eskapularyo. Dahil yan ang daan na magbibigay sa ating proteksyon ng sagayoy sa pagbabagamit ng pagkakaroon natin ng eskapularyo. Parati natin maramdaman kung gaano ang mahal na ina nagpuprotekta sa lahat ng naniniwala at bumabalik loob sa kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo, Jesus. Ito ang rason kung bakit may fiesta tayo ngayon. Ito ang rason kung bakit pinaparangalan natin ang mahal na ina sa araw na ito, ngayong July 16 na ito, sa loob ng quarantine. Dahil kailangan natin muli masilayan at malaman gaano ang mahal na ina tumutulong sa bawat isa sa atin, na siya at sa pamamagitan sa kanya nakilala natin ang mabuting pastol. Mga kapatid ko kay Kristo, napakaganda po itong kwentong ito para sa ating lahat. Akalain nyo din po, napakaganda historically kung bakit mahal ng katedral at ng dioceses ang mahal na ina ng Carmel. Anong mayroon kung bakit hanggang dito ngayon pinapahalagaan natin at malaking role ang ginampanan ng mahal na ina ng Carmel sa ating diocese? Balikan po natin ang masasayang araw. Ang lugar na ito po ay sakop po ng Novaliches. Simula kung nakikita natin ang Tandang Sora, papuntang Caloocan North, iyan po ay pag-aari ng bayan ng Novaliches. Ang patrona ng Novaliches way back 1856, walang iba kundi Our Lady of Mercy. Sa malayong panahon at simula po noong 1972, dahil sa dami na po ng tao sa bayan ng Novaliches, nahati po ito sa dalawang parokya. At napakaganda po, ang isa Our Lady of Mercy, ang isa po Marian din, Our Lady of Fatima sa Urduha. Yung panahon na 1960s, ang lugar na ito po ang tinatawag natin na Fairview. Wala pang tao noon.
Subalit habang nag-start na yung mga tao, marami ng residente at plano na 1960s na gawin itong Fairview Park. Alam niyo po, ang lugar na ito ay nasa sakupan ng Marian din. Our Lady of Mount Carmel sa Project 6. Ibig sabihin po, ang bayan ng Novaliches, ang diocese ng Novaliches, nabuhay sila sa pamamalaga ng ina. Isang ina sa kanyang tatlong titulo. Our Lady of Mercy, Our Lady of Fatima, at Our Lady of Mount Carmel. At alam niyo po, ang napakaganda dito. Sa sinakupan ng Our Lady of Mount Carmel Parish, dito na isilang ang sentro ng simbahan sa buong Diocese of Novaliches. Walang iba, kundi ang inuupuan natin ngayon, ang simbahan na ito, ang tinatawag na Good Shepherd Cathedral. Una, naging parokya, naging Archdiocesan Shrine, at noong 2002, naging katedral. Akalain po ninyo, sa lugar ng Our Lady of Mount Carmel Parish, dito nabuo ang puso ng diocese at ang ating simbahan na ito. Kaya malaking role ng Our Lady of Mount Carmel sa buhay natin, mga parokyano ng Good Shepherd Cathedral. Na isang paalaala ito, kailangan maging malakas at debosyon pa natin sa mahal na ina. At ang napakaganda dito, ang first na parish priest ng simbahang ito na dating hinawakan ng Mount Carmel ay isang Carmelite. Walang iba kundi si Monsignor Robin Limcaco. Ano pang role ng nagdidibuto ng Our Lady of Mount Carmel? Way back 2002, nabuo po ang ating spiritual warriors ng ating simbahan. Marami pong mga tertiaries dito sa Fairview na nanirahan. Nagsimula po sila nagkaisa. Nagsimula po sila nagdasal. Pinakilala ang kanilang sarili dito sa parokyang ito. Kaya sila na po ang nagdadasal. Evening prayer, morning prayer, hanggang po dahil sa COVID na ito, na-stop lamang po ito. Hanggang 2009, nandito pa rin po ako at nakilala ko po sila. Wala silang ginagawa. Sa simpleng pagkakataon, napakaganda. Hindi sila nag-give up to pray for us. Kahit dalawa na lang sila, they come here to pray for the church, for all of us. Kaya, ang mga nagdidibuto ay isang napakalaga sila sa buhay ng ating parokya. At alam niyo po, ang napakaganda rin dito, nung nabuo ang simbahan na ito, sa espiritualidad ng Carmelite, ng Carmel, ang tumulong walang iba kundi ang mga legionaries. Mahalaga ang mga legions na tumulong para napaganda pa ang simbahang ito. Mga kapatid ko kay Kristo, naisabi ko po ito ay sa inyo kung sino si Kristo, kung sino ang historical na buhay natin sa piling ng Mount Carmel, dahil napakalaga ito sa atin ngayon na balikan dahil nagdiriwang po tayo ng 500 years of the arrival of Christianity. Muli po, isang paalaala sa atin. Masaya po ako bilang isang pari sa ngalan po ni Father Antonio Labiao na wala siya ngayon. Pero alam niya na nagsiselebrate tayo, na napakalaga muli, buhayin, palakasin pa ang devotion natin sa ating mahal na ina, sapagkat ang Mount Carmel ay tunay na gumalaw sa parokya natin at tunay na nagbigay ng bendisyon ng dahil sa Kanya na buhay si Kristo Jesus, ang ating mabuting pastol, na sa pamamagitan ng dasal na ito, ipatuloy pa rin natin dahil nakita natin ngayon kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. At alam ko, hindi tayo iiwan ng nagsabi sa ating mabuting balita ngayon. Nandito ako na maggagabay ang tunay na utos. Muli, ituloy natin ang debosyon natin sa ngalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina ng Carmel. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo.
Manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Sa bawat panalangin ating tugon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang mga templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa ating banal na misa ngayon, isali po natin ang mga dasal at mga dalangin natin sa mga miyembro ng mga tertiaries ng ating parokya, mga tertiaries ng Our Lady of Mount Carmel, ang mga namumuno rin po nito, lalo na din po mga kaibigan nating mga Carmelites, at idasal din po natin ang mga miyembro ng mga legionaries na kung saan sa pamamagitan ng dasal nito naway sila'y kaawaan, lalo na po ang mga ating taga-parokya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mga biyaya
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ang inuluwa ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagbikabirhin ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ipagkakapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayong ikaw at iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihaandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay purinuhin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang espuso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Someday
aming kami ngadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hiniling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen sa kanyang titulo, Our Lady of Mount Carmel, at pagtulad niya sa kanya, ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po, bibindisyonan po natin mga eskapularyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ama naming makapangyarihan, nandito po ang mga eskapularyong ito na nagpapahiwatig po sa ngalan ng aming mahal na ina ng Carmel, na siyang nagsabi kay Simon na sino man ang susuot nito ay magkaroon at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Patnubayan mo po ang mga salitang binitiwan ng aming mahal na ina ng iyong anak na si Kristo, na sa pagsuot nila ito magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Patnubayan mo rin po na sa pamamagitan ng paggamit nilang ito, bigyan mo sila ng kalakasan, inspirasyon sa buhay, at higit sa lahat, makamit nila ang buhay na walang hanggan. At muli, Panginoon, magbigay sa kanilang protection, hindi lang sa kanila, kundi sa kanilang pamilya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alisang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Palapakan po natin siya at happy fiesta po sa ating lahat.